nagalit ka ba sa akin? Of course. Ba't ka Siyempre, may mga panahong, may mga salitang hindi nakakatuwa. Face to face na tayong, ikaw gago ka, di ba? Si DJ ba naramdaman mo may love life na? Dahil kilala ko yung anak kong katulad ko, hindi ako naniniwala sa mababaw na pagkakaibigan. Yung meron pa rin konti sa nakaraan, bilang nanay, napapansin mo ba? Of course naman. Yes. Mahirap naman makalimutan ng taong matagal mo rin nakasama. Hindi niyo kilala yung anak ko para magsalita ka ng ganyan. Paano ka nakakatulog na ang pinapangkain mo ay kinikita mo sa content, sa paninira sa mga artista? Una muna, hindi ako naninira ng artista. So kung ang tanong mo ay paano ako nakakatulog na ang trabaho ko ay ganito? Siyempre, ako, itatanggi ko yan. Kung feeling nyo, sinisiraan ko yung artista dahil sa hindi nyo lang gusto yung comment ko. Nako. Akala ko nung una hindi ako pagbibigyan. Akala ko may tampo nung una. Parang merong galit ba o tampo lang ang pamilya niya sa akin dahil sa mga pinabalita ko. Pero Diyos ko, isang gabi nakita kami. Parang wala lang. Siguro ugali na niya yun. Yung gano'n na, ano ba, magkumari tayo. Abay, sino pa nga bang aking tinutukoy kundi ang aking kumare? Dahil inaanak ko yung isa niyang anak. Si Carlitos. Yes. Oo, ayan. Miss Carla Estrada. Hello, Mare. Mare o pare? Whatever. Okay, sige. Naguguluhan na rin ako. Oo, ayan. Naku, kumusta na si Carla? Siyempre, lagi nang tinatanong yan, ano ba siya? Tatakbo ba siya? Dahil madalas siya nakikita sa mga entablado. Nag-endorse ako ng isang party list na party list ko pa rin simula noon mula sa Region 8. Pero noong 2022, parang hinangad mo, di ba, na tumakbo at maging public servant. Anong nangyari to? I was a third nominee pero nakakuha kami ng 2 seats. So, hindi umabot sa akin. More than dun sa paghahangad, pinangarap ko talaga na makatatlong upuan makaabot sa akin. Para mas marami kaming, actually, it's for the region at for the nationwide kasi ang party list naman nationwide. Dahil alam mo naman ang kapasidad ko sa pagtulong. Yes, diba? oo. Yun lang naman, para lang mas marami akong matulungan sa tingin ko pag meron akong katuwang dahil mas nakita ko na mas malaki yung kakayanan ko nang ako'y nandito lamang sa labas at hindi nandoon nakaupo. Mas marami akong pwedeng ikutin sa Pilipinas in terms ng paghahatid ng tulong kasi ako ngayon yung director for community service for our particular party list. Okay. Sa region ninyo? Hindi, sa buong Pilipinas. Wow. Diba? Kasi parang mas makakakilos talaga ako. Dahil doon naman talaga ako mas nakakapagbigay ng bonggang tulong pag ako ay nasa labas. Namili ka ba between your movie and TV career over yung gusto mo mangyari? Na maging public servant? Oo. Kailangan naman mamili. Kasi parang para sa akin hindi ko talaga siya magagampanan 100% kung meron pa akong ibang inaatupag at iniintindi. No more TV shows muna. No more TV shows for now kasi nagka-campaign tayo. Pero parang mas gusto ko ng taping ng once a week pero public service pa rin. Doon ka talaga incline. Baka parang YouTube channel tapos tatapatan ko tong channel mo. Charot lang. Charot lang, man. Oo naman, Diyos ko. This is a free country. Kasi, hindi yun. Paka-formal natin, diba? Nasa stress yung mga tao kakapanood na parang baka ma-plastikan sila sa atin. Hindi. Anong sabi mo kanina? Napagbigyan? Yeah, pinagbigyan ako. Akala ko galit sa akin si Carla. Oo. Okay. Pero nagalit ka ba sa akin? Hindi. Iba ang galit sa parang nairita or nabuisit or nagtampo. Ka sa akin? Of course. Ba't ka Siyempre, may mga panahong, may mga salitang hindi nakakatuwa. Pero, mas malawak ang pangunawa ko Kasi, tinitignan ko pa rin yung kung saan tayo nag-umpisa para maging magkaibigan at pinagkatiwala ko sa yung anak ko na gawin kang ninong. And we're talking about in the 90s pa. Ganun kasi ang ugali ko Hindi actually, yun yung natandaan ko sa'yo nung ABS-CBN Ball. Yun din ang sinabi mo sa akin. Wala yun, Mare. Magkumari tayo.
pareho tayong walang-wala nung araw. Oo. So, yun ang Naiintindihan kintil sa natin. isipan ko na, Yeah. okay, so nanggagaling pa rin si Carla dun sa kung ano kami nung araw. At syempre, time passes by, nag-iiba naman yung industriya, nag-iiba yung ating pananaw, yung mga pananaw sa nag-iiba yung buhay. perception natin, nag-iiba ang naturalesa ng trabaho na nagkakaroon tayo. Oo. Diba? I Mm-mm. think ang hindi lang dapat nag-iba, yung pag-intindi. Mm-mm. Unless face-to-face na tayong, ikaw, di ba? Oo. Ibang usapan. Mm-mm. Kilala mo naman ako. Wala naman akong filter. Naloka ko kay Carla ng ABS-CBN. Halika, ilalapit kita kay DJ. So, Alam mo, wala sa akin. Bakit? Dahil kilala ko yung anak kong katulad ko, hindi nagtatanim. Normal na nagtatampo tayo, normal na nabubwisit, naiirita tayo, pero hindi tayo nagtatanim kasi hindi ako naniniwala sa mababaw na pagkakaibigan, Mare. Hindi tayo lagi nag-uusap, pero every time nakikita tayo, puro lang tayo tawanan na. At saka in fairness, yung buong pangyayari na yon, nakamagkano ka sa mga content mo sa akin? Uy, sobra ka na. Pasensya ka na. Kasi yun ang mga items, Oo. itong mga, syempre kung wala ka namang Mama, issue, ba't naman wala ka man lang pasaging paprutas, ha? Sabi ko, kasi alam namin, sobrang yaman na ni Carla. Wow. Parang kulang. Anyway, Hindi. so yun nga, nung nilapit mo ako kay DJ, parang ako yung nahiya kasi parang tinan mo to, nag-e-effort si Maring Carla no, para makapag-usap kami ni DJ. Pero si DJ talaga hindi pa handa nung gabi na yun. So, okay Hindi na. siya handa. Okay na. Sige ma, okay na yan. Okay na. Okay na yan, Tita Oj. Pero, kilala ko kasi ang anak ko. Ako lang naman ang makakagawa nun sa kanya. Nailapit yung mga taong, of course, maraming nagpasama ng loob. But of course, lahat naman yun may dahilan. Maraming nagsubok na pabagsakin. Sa Hindi Diyos naman lang naman ang bumagsak. tagumpay. Sorry, hindi naman bumagsak si Hindi. DJ. Oo. Lalo na yung incognito, talagang lalo siyang umangat. Yeah. Kasi nga, syempre solo siya daw, wala namang love team. Diba? Pero alam mo, Mari, wala naman akong inisip na gano'n. Nung nangyayari ng kasagsagan, kasi para sa akin, kanila pa ring dalawa yon. Talagang lahat, pati tayo, pati ako, ay talagang mga dakilang sawsawera lamang. Totoo. So, Iwala ka, Mari. Pero I know, pero kanila talaga bilang yun. nanay, syempre hindi ka rin naman makatiis, Mare, na magtanong kung ano bang nangyari. Kasi di ba lagi natin iniisip as a parent, baka may kasalanan ka. O baka wala ka namang kasalanan, kaya kitang ipagtanggol. Ikaw, nung time na yon. Yung mga anak ko, tinuruan ko silang ilaban yung mga sarili nilang laban. Sabi ko, anak, hindi pinapangako na nandito ako araw-araw pagising nyo. So, matuto kayong ilaban yung mga bagay na pinasok nyo, matuto kayong ilaban para makalabas kayo ng maayos. Number 1 is pagpapakumbaba. Ang dami kong laban, Mare, alam mo yan. I know. Oo. Ang dami kong laban sa buhay na nilaban ko ng tahimik. At yung tahimik na paglaban na yon, doon ako madalas nagtatagumpay. So itong Narinig mo ba ako nagsalita ng mga... Wala. Kahit na alam mo na yung bubble thoughts ko. Charot lang. Hindi ako loko lang, Mare. may sundot pa din may kurot pa din diba? Hindi, ganun naman ang personality. Wala maniniwala sa akin kung seryoso lang tong buong usapan na to. Pero kasi, yun ang totoo. Lahat ng laban kong tahimik ako, dun ako madalas nagtatagumpay. When you say tahimik ka na lumalaban, may lumalaban para sa'yo? O naghihintay ka na lang na lumabas ang katotohanan? May lumalaban para sa akin. I think si Lord lang. Oo, hindi kasi ako palahingi ng tulong sa kaibigan. Sa mga laban sa buhay, hindi ako, uy, laban mo naman ako dyan. Hindi ako nagpapapasan ng laban ko sa iba. Si Lord lang. And hindi kasi tayo perfect. Nagkakamali din ako araw-araw. So, meron din akong mga lessons. Meron din akong pagsubok na pinapakita sa akin ni Lord lahat. And then, pag sinabi niyang tahimik lang ako. Ako nang bahala. Okay. So, yung mga panahon na si DJ, obviously, among all your kids, si DJ talagang pinakakilala. Anong nararamdaman mo kapag siya ay nadja-judge? Kapag siya ay pinararatangan ng feeling mo, hindi naman totoo yan? Asan si Carla doon? Oo, sobrang sakit na nakatingin lang, nakamasid from afar. At ang nagpatibay lang sa akin ay yung paniniwala kong hindi niyo kilala yung anak ko.
para magsalita ka ng ganyan. So, alam ko ang kakayanan ng anak ko bilang tao ha. Di na natin pag-usapan kung nasaan man siya ngayon sa industriya. Bilang tao na lang, diba? So, nag-alala ako dun sa mga masasakit na salita na hindi makain kasi baka hindi kasing strong 100% ng anak ko ang pagkatao ko. Kasi ako kaya ko eh. Diyos ko, kayo ba naman yung kinalakihan kong mga reporter nung 90s? Correct. Sinong hindi kakaya pagdating ngayon? Hello? Manina lang sa'yo yan. Oo. Kahit anong turo natin sa mga anak natin kung paano sila maging malakas, paano nila dapat dinadala yung problema, hindi naman nila dinadaanan yung problema na dinadaanan natin. So, iba-iba yung approach, diba? Kaya lagi ko na lang sinasabi, paghandaan mo lahat ng laban na pinapasok mo para malabasan mo ng maayos. Ganun Ano lang. pinakamasakit Simple. na paratang ang hindi mo matanggap sa pamilya mo, sa'yo, o kay DJ? Na, ay, sandali, sumusobra na kayo. Grabe, sa dami, no? Wala akong maisip. Sa dami. Sa daming perfect. Sa daming perfect na tao, wala akong maisip. Ano ba? Dami mari eh. Katulad ng, siguro, salbahe. Kasi yun talagang... Salbahe daw si DJ? In Oo. fairness kay DJ, sorry, ako na to. Malaki talaga naging impluwensya mo para yung respeto ni DJ sa mga, lalo na sa press, buhay na buhay. Yeah. Kaya feeling ko kay Carla to. Alam naman, acknowledge niya yun. Yes. Alam niya yun na wala man siya ibang nariringgan. Ako lang. So, anong misconception ang gusto mo i-correct? And na walang nagbago. Kung ano yung Daniel Padilla na nakilala niyo nung bata siya, actually mas bumuti ngayon. Marami kasing bagay na nagpapabago sa tao. So, choice mo yun kung yung pagbabago ba na yun ay maging mabuti kang tao or mas yumabang at tumaas ang tingin mo sa sarili mo. Well, si Daniel pa rin ay actually, mas nakita ko ngayon sa anak ko, mas down to earth pa siya. Mapagmahal na kaibigan, mas naging mabuti siyang tao. Hindi dahil ako yung nanay na nagsasalita ng ganito, no? Dahil nakikita na rin naman at maraming magpapatunay niyan. So, nakatulong yung nangyaring trahedya sa love life ni DJ para mas lalo siyang maging down to earth ngayon? Tama ba? Of course naman. Yeah, it's actually a learning experience for him. Kasi Mare, sa totoo lang, pagka may nangyayari sa buhay natin, ang pangsagot mo lang naman tsaka panglaban dun, matuto ka eh. Whether maganda or hindi maganda, learn from it. And then, mula dun, ayusin mo palalo yung buhay mo kasi wala ka naman talaga ng ibang pupuntahan. Ano ba, meron bang tao na ang choice ko ay maging masama after all this? Meron, kasi iba-iba eh. Basta ako, sasabi ko sa mga anak ko lagi, ano man yung pagdaanan yung mga pagsubok sa buhay, learn from it. Matuto kayo dyan. At matuto kayo for the better. Maging mas maayos kayong tao. Diba? Hindi to para sa kung kanino. Wag na wag kayo mabubuhay para sa sasabihin ng ibang tao. Para to sa'yo. Para to sa buhay mo. Kasi kung anong ginagawa mo sa sarili mo na maayos ka, mabuti ka, wag nating pilitin maging perfect. Walang ganun. Diba? Nagagalit pa rin tayo. Pero at the end of the day, piliin mo pa rin maging mabuting tao. Kasi pagising mo bukas, bago na namang experience yan. And then handa ka na. Kasi maayos ka eh, mabuti ka eh. So, ganyan ang dynamics nyo lahat ng mga anak mo? Oo, hanggang ngayon nagpapatawag pa rin ako para akong si Bonifacio. Na kaya ko kayo pinatawag. May ganon. Oo, meron talaga sanay sila sa ganon? Yes. Okay, pag naririnig na nila na yung pinapatawag mo sila, nag-iisip na sila kung ano bang kasalanan ko? Hindi. Bakit kami harapin ni Mami? Ever since hindi kasalanan yung tingin doon, Mare. Okay. Ang pagpapatawag ko lagi ay pagbibigay ng mga, ano balita anak? So, ano ba nararamdaman mo ngayon? Okay, before ng mga bata-bata sila, ako lang yun. O dapat ganito anak ha, o huwag ka mauuna. Ang pagganti, hindi pwedeng manggaling sa'yo lagi. Maraming pwedeng gumawa nun para sa'yo. Pero ngayon, since nagtandaan na rin, Daniel's 30, Carlitos 28, and then Maggie's 23, Carmela's 19, mas masarap na ngayon, Mare, kasi nagbabatuhan na ng kanya-kanyang opinyon at talagang sinisikap kong makinig at paramdam yung respeto na pinakikinggan mo yung anak mo. Kasi doon sila nagkakaroon ng pinakinggan ako ni Mama. Sinunod yung sinabi ko. Ang laking bagay nun na. Diba? So, nasasanay silang magdesisyon ng tama. Sa tingin mo, anak, bakit ganun? Sa tingin mo, bakit ganun yung tingin sa'yo? Sa tingin mo, ba't natuwa sa'yo, anak? Talaga, anak, natuwa? Oo. Di, ganun lagi gawin mo. Mas masarap ngayon ang usapan. Yung biggest heartbreak ni DJ, paano mo ito nalaman? Paano niya nilatag sa'yo yung
kwento niya ng kanyang heartbreak. Mare, hindi kami Hindi kayo ganun, ha? ganon? Oo. Okay. Kasi unang-una lalaki yung anak ko. Okay. The boys doesn't sit down and talk to you na, alam mo ma, walang Nababaduyan ganun. sila sa... Oo, hindi ganun. Tapos yung, Sa ganun. anak, ma! Oh, wala. Ito naman. Di Oo. man lang makamarites ng konti. Wala talaga. Talaga? Wala talaga. Oo. Pero, syempre, bilang nanay, nagkakaroon ako ng sarili kong kaalaman. Diba? Dahil marami naman mararamdaman tayong mo eh. kaibigan. Hindi, tsaka Yes, mararamdaman mo. Walang unang makakaramdam nun, kahit di ko siya nakikita. Kasi memorize mo anak mo, ikaw nagpalaki. Oo. Diba? Oo. So, pagka ganun na hindi nagsasalita, binibigay ko na yun. Respeto na yun. The more na hindi nagsasalita, mas kampante ako kasi alam kong Kaya niya. pinag-iisipan at kaya niya Mm-mm. kung paano niya harapin. Pero meron na lang ako isang sinabi. Wala siyang sinabi, ha? Ako talaga yung may sinabi. Ano sinabi mo? Sinabi ko lang, anak, paghandaan mo, ha? It's going to be a roller coaster ride. After the Okay. breakup. Kasi, alam mo na, Maraming diba? opinion. Kasi, oo. Mm-mm. Kayo yan eh. Diba? Mm-mm. Tapos, sabi niya, oo, mahanda ako. Mm-mm. That's it. Tas anak, ma. Wala na naman. Wala na. Di ba nabitin ka din? Ganyan yung feeling ko. Ganyan yung Para feeling ko na, ma-stop na. ma lang yun. Alam ko na. Pero ano ba? Mm. Was there a time umiyak sa'yo? Kasi hindi niya nakaya. Kasi kung meron man akong taong iiyakan nanay ko. Mare, sorry, hindi. Hindi Never. Kasi ang mga anak ko, lalo na yung mga lalaki, mas iniintindi nila yung lungkot ko. Mas concerned sila sa'yo. Mm-mm. Mas priority nila ang feelings mo. Yes. Bakit ganun? Siguro, alam naman nila yung nanay nilang rock and roll mag-isa, diba? Oo. Tumbling dito, tumbling doon para Oo. magdala ng pagkain sa hapagkainan. Oo. I think it's the story ng aking pagiging nanay talaga sa kanila Oo. na hindi ko itinago. Na Oo. talagang workaholic ako, lahat ng kakantahan kahit sa dulo ng Tugigaraw, pupuntahan ko. Alam mo yun? Para lahat yun, ang inspirasyon ko sila. So, alam nila yun. Lalo na yung mga boys ko, pinakahuli nilang pwedeng makita sa akin ay malungkot o lumungkot. Kaya kahit alam ko na mabigat na, hindi talaga magsasabi. And it's always their sweetest smile. So, minsan ba tinatago mo yung totoo mong damdamin dahil kabisado mo mga anak mo? Yeah, hindi minsan. It was my practice actually. Pero natutunan ko lately na pwede ko palang ding ipakita para alam nila na may kahinaan din yung nanay ko. Hindi kasi kami dramatista sa family. Wala talaga, Mare. Ganun kasi yung sa akin eh. Na okay lang yan. Nilipas yan. Hawak kamay nating haharapin lahat yan. Lilipas yan. Katulad ng paglipas ng mga heartbreaks ko sa mga ama nyo. So, parang nagmura ka. Hindi. Nagkukwentuhan lang tayo. Sabi ko. Pero may diin kasi ama niya eh. Kaya siguro feeling nila nagmumura ka. Oo. Hindi. Sige, hindi anak. Hindi alam nila na nakakatawa yung nanay nila. So, pagdating naman sa ama ng iyong mga anak, parang hindi namin nabalitaan ever na nakipag-away ka. May science ba dito? Wala. Mare, ito yung mga tahimik kong laban na sinasabi ko sa'yo. Okay. Oo. Na, yes, nakipag-away din ako, pero hindi na kailangan malaman ng madlang people. Hindi mo pinapublic. Oo. Kasi ano ba? Para makisawsaw at magbigay ng opinyon ng ibang taong wala namang kinalaman sa buhay mo. Nagkaanak ako ng 4 na wala man lang nakaramdam. Tapos nung may Daniel Padilla nang lumabas, parang, uy, 4 na pala anak niya. Diba? Si Carla Estrada, anak niya pala si Daniel Padilla. Sino tatay niyan? Diba? Walang alam. Kasi eto, ang dami kong laban na tahimik kong hinarap. Because actually, mas matagumpay ako dun. May mga kaibigan sa likod ko na umalalay sa akin. Hindi ako mag-isa. Walang ganun. Walang nagtatagumpay mag-isa. Laging may katuwang yan ng mga tamang tao, pamilya, diba? So, syempre, imposibleng hindi wala akong galit nung mga panahon. Every time may hiwalay ka, may galit ka. Hindi nga lang namin nalalaman kasi nga hindi mo pinapublic. Of course. Hindi nyo lang nalalaman. Pero ang talagang sinikap kong gawin ay hindi ako nagsalita ng mga hindi magagandang bagay tungkol sa mga ama ng mga anak ko, sa mga anak ko. Kasi ayokong pasanin nila yung negative na mga storya na yun habang sila yung lumalaki. Diba? Kasi wala naman silang kinalaman sa problema, ng mga naging problema ko dun sa mga ama nila. That's why lumaki silang mahal na mahal yung mga tatay nila.
Diba? Na minsan, by the time na makapag-desisyon na yung anak ko na gustong sumama, Ma, sama ako kay Papa or kay Daddy. Sunduin daw ako. Go, anak! Humingi kang pera, ha? Hindi, lako lang. So, yung mga ganun, diba? Ganun. Oo. By the time na isinantabi ko, Mare, lahat ng heartaches ko at mga drama-drama ko. Yung mga personal mong mga personal kong damdamin. Para lang magmukhang buo sa mata ng anak ko ang nanay at tatay. Hindi ko sila pinagdamot. But of course, pag sinabing 1 week, ibalik mo ng 1 week. Kasi pag hindi, di mo na mahihiram yan. Diba? I mean, diba? So, naging maayos naman lahat. Nakita ko pa nga, nagka-campaign si DJ sa tatay niya, no? Sa kuya po, kay Romel. Oo, lahat. Si JC Sinaldi, minsan nasa bahay. Bibisita sa apo namin. Tapos nandoon, tambay sila ni JC. Kwentuhan sila. Tapos ako nang padadaan. Ganun lang. I mean, wala eh. Tapos na yung era nung ano Tapos na. Ang damdamin ng mga anak ko, ang importante sa akin, na masaya sila, na buo sila, na kahit anong sabihin ng mga tao, iba-iba kayo ng tatay. Pero hindi nyo kaya na kasundo lahat ng nanay ko lahat yun. Pero walang masamang tinapay ang nanay ko sa mga tatay namin. At yung mga tatay din nila, wala ring masamang tinapay tungkol sa akin. Because it was me, na yun yung ginawa kong dynamics ng family. Ako yun, diba? Never kong kinumpara ang buhay ko sa ibang ina. Never kong kinumpara yung buhay ko sa kwento ng ibang nanay. Diba? Kasi kanya-kanya tayo. So sa akin, nag-work to, edi okay ako. Kasi minsan, na-weirduhan sila. Andun lahat nung ama sa isang party, magkakasama. Bakit naman hindi? Alangan naman invite ko yung tatay lang niya. Hinahanap nung isa yung tatay din niya. Magkakaibigan naman yun. May mga respeto ang bawat anak ko sa tatay ng mga kapatid nila. So, kung meron silang kapatid sa iba, ano yan? Nagsasama-sama? They're also. Nasa party minsan. Sa akin nga nakatira yung isang kapatid eh. Ganun na kalawak ang iyong utak sa pagtanggap ng mga... It's happening. It's happening. Tsaka Mare, tao naman yun. Diba? Nag-ampon ka nga ng mga stray dogs, mga ligaw na pusa. Ano pa kaya yung kadugo ng anak mo? So, paano yung Mare, yung dynamics ng mga anak mo? Pag sila, marami bang times na talagang sila lang nagkukumpul-kumpul, wala ka? Oo. Nakaka-bad trip nga eh. Bakit? Hindi ka na sinasali. Tapos palapit na ako. Ma, grabe, sobrang chismosa mo. Ginaganon ako. Bakit? Ano ba? Gusto ko lang malaman. Ganon. Pero hindi. Pinakamasarap sa pakiramdam ang makita ang mga anak na nagmamahalan, nagkakasundo. Kasi lagi kong sinasabi yun, Mare, magkasundo kayo. Ipagtanggol nyo yung isa't isa. Kasi sa isang barkadahan, pag nakitang kayo mismo ay nag-aaway, madali kayong gibain. Kasi hindi kayo solid eh. So dapat ang magkapatid, kayo pa lang, solid na kayo dapat. Para ang kwentuhan ay ganito. Huwag mong gagalawin yan, pare. Lupit na magkakapatid niyan, solid yan. Diba? Simple. Kesa naman ang kwento, naku, sila nga nag-aaway-aaway. Tsaka. Nakakatuwa si DJ, nakita ko sa TikTok. Pinupuri siya doon kasi parang something like ganyan kamahal ni DJ and sister niya. Kasi hinalikan ni DJ sa ulo yung... he's very kuya. Ang mga sisters niya, si Carmela at saka si Maggie, adores him. Mas tatakbo sila kay kuya nila. Talaga? Oo. Kasi sa akin. Kasi syempre ako, hindi. Alas 12 uwi na. Yung mga ganun lang. Pero sa kuya nila, dito na kayo. Ma, okay lang yan. Diretso na sila sa condo. Papasundo ko sa driver. Ganun. So, mas mas makabago. Kasi di ba tayo, traditional yung pagiging, hindi ko alam, ikaw, Mare, ako traditional akong magulang talaga. Hanggang ngayon, ayoko pa rin ng mga anak ko na hinahating gabi, lalo na yung mga babae. Yung inaanak mo si Carlito, taong bahay yun. Ayaw ng maingay bar. Hindi nagbabar. Nagsulat lang ng kanta, tumutugtog kung kailangan niya magtumugtog, ganun. Musikero, just like the father talaga. Ito nag-solo na si DJ, naging independent na. And syempre, parang habang tumatanda naman tayo, talagang may realization na tayo na sandali, hindi ko forever sa akin ng anak ko. Magkakaroon niya ng sariling buhay. So, paano mo tinanggap si DJ ay magsosolo na? Nahirapan ako Dahil hands-on kasi akong nanay. Diba? Alam mo namang tinaguyod ko yan, sila na mag-isa. So, parang feeling ko ang hirap. Kasi for a while, isang kwarto kami. Hanggang sa nag-start na si Daniel, nagkaroon na ng extra room. So,
dinahandahan din ako ng panahon, Mare, Mhm. na nagkaroon ng solo room si Daniel, nagtrabaho, laging wala, na busy talaga siya sa pag-aartista niya, sa trabahong meron siya. Mhm. So, slowly, nakasanayan ko na nagdedetach na yung anak ko. Tumatanda na rin. Medyo bumibitaw na din. Which, naintindihan ko, lalo na kasi lalaki. Diba? Ayoko naman ng nakaangkla sa akin ang mga lalaki kong anak na parang di na sila kayang madapa. Mas gusto ko ng mga anak na lalaki na talagang maging independent at a very young age. Para kaya nilang Pero tumayo. hindi ka naman OA na kumain ka ba? O baka nagpapalipas ka ng gutom, ganyan. OA naman ako sa ganyan. So, Best pagpapaalala in tawag. Best in tawag. Oo. Oo. Ano ang usually naririnig at naririndi si DJ na ito na naman si Mama? Parang sirang plako. Uminom ng water. Pajulit-julit. Bakit? Yun laging paalala ko kasi feeling ko dehydrated siya lagi. Ang dami niyang sports. Puyat siya lagi sa work. 'Di ba? So, feeling ko lagi siyang dehydrated. So, anak, yung water mo ha. Jerwin, nadala ba yung water bottle ni DJ? Anak, yung tubig mo, ma! Nagmi-meeting kami. Ang laking pelikula nito. Nasa tubig ka pa rin. Basta inumin mo na yung tubig mo. Water mo ha. Mag-water ka palagi. Yun lang. Actually, sa lahat naman. Very simple. Ingat ka anak ha. Si DJ ba naramdaman mo may love life na? Wala. Since wala namang love life si DJ, meron pa rin siyang, hindi maalis yan, Mari, yung meron pa rin konti sa nakaraan. Bilang nanay, napapansin mo ba? Of course naman. Yes. Mahirap naman makalimutan ng taong matagal mo rin nakasama. But of course, ayoko magsalita for him or for anybody else. Naintindihan ko. Ako lang, tingin ko lang. Tsaka, syempre. Nanay ka. Ako din. Ako din pala. Love ko sila. Talaga? Oo naman. Yun, hindi nagbabago yun. Hindi nagbabago. Yung love mo dun sa dalawa. Hindi talaga. I really love them. Your relationship. I'm really thankful for the family. Sa family ni Kat. I'm really thankful kasi ang laking tulong nila sa anak ko na kasama kong parang dalawa kaming naging nanay ni Ate Ming. So, I'm really thankful. Yun lang yung sa akin. So, hindi naman, hindi naman nasira yung relationship mo with your hilaw na Hindi naman. balae, ika. Hindi naman. Oo. I feel siya? like hindi naman. Kasi wala naman kaming, yung huling usap naman namin was, maayos naman akong nakipag-usap, maayos din nila akong hinarap. So, wala lang ng communication kasi wala naman ng pag-uusapan about anything, diba? But yeah, no bad blood for me. So, dito naman kay Carlitos. So, ano naman pakiramdam? First time lola. Sobrang saya. So, I have to go na. Kasi ako, totoo ba? mag-aalaga pala. Dahil napaalala mo, iwanan na kita. Hindi. So, gusto ko lang malaman. So, totoo ba yung sinasabi nila na mas mahal ang tubo kesa sa puhunan? Parehong mahal, mas giliw ka lang. I think that's the right term. Mas giliw ka. Kasi hindi ka makapaniwalang yung first, second, third generation nakita mo na. Diba? At napatunayan mong talagang mga mistisa kayo. Hindi. Kasi sobrang tisoy nung apo ko eh. So, tinitignan kasi ko, wow, tumatawid talaga ang genes ha. Wow! Diba? Oo. So, I'm so happy. As in, lalo na pag ang lakas ng boses ko bilang waray-waray at kumakanta, host tayo, gano'n naman tayo, diba? So, every time si Claudio, maririnig na yung boses ko, nagkakakawag na. Sabi niya, oh my gosh, nandiyan na yung wawa kong super ingay, ganyan. So, I'm really happy na maging lola at a very young age. Kasi nga, ang aga kong nag-anak, so normal na maaga din ako. Sobra akong happy na naabutan ko na malakas pa ako, masayahin, makulit pa ako, 'di ba? Na naaalagaan ko pa talaga siya. Pero parang madalas iniiwan sa kwarto. Medyo na-enjoy ng anak ko na iwan sa akin Kaya sabi ko, anak, lola ako, hindi ako yaya. Charot lang. Nilaloko ko si Jay. Baka gagawa pa ng pangalawa siguro. Baka mamaya para na akong Christmas tree dito sa dami kong apo. Pero I think sanay kasi kami na malawak yung pamilya. So, ito namang dalaw mong girls,
Magaganda mo ka, pero parang hindi mo nag-artista. Oo. Si Maggie kasi ay nagtapos. Gusto talagang magpakadalubhasa sa pag-aaral. So, nagtapos na siya sa Melbourne University and then nandito na siya ngayon, magtatrabaho ng konti for experience, then magmamasteral sa abroad din. Si Carmela naman, patuloy na nag-aaral pa. Pero si Carmela kasi ang nakahulmang mag-artista. Yung bunso. Yes. Siyempre, tinatanong nila, in fairness naman, ganun pa rin naman ang mukha ni Carla. Sorry, may lapitin pa rin ba ng lalaki or handa na ba ang puso ni Carla na ma-inlove ulit? Oo naman. May naliligaw ba? Oo, mga 42. Ba? Ano, 42 years old? Ano? 42 sila lahat? Hindi, loko lang. Meron naman mga... Nanliligaw o jowa na? Nanliligaw. Single pa rin ako. Pag mga ganito, Carla, curious lang ako kung anong dynamics mo sa mga anak mo. Pagdating sa akin, sa love life ko, sasabihin lang ni Daniel, Ma, di pa ba pagod? Gaganon ako. Pagod ang puso? Puso, oo. Di pa ba pagod ang puso? Okay pa naman, normal pa yung tibok tapos tawanan. Alam mo naman ako mahirit, di ba? Sabi ko, okay pa naman, kaya pa. Ganun. Pero hindi mo na ngayon. I think mapili-pili. Sasabihin naman ni Carlito, wow! Wow, makapili. Ano to, 30 years old, ma? Ikaw lang naman nag-iisip, ma na ayaw namin Sabi ni Carlito. Kaya mo iniisip, ma, na ayaw namin na mag-love life ka. Kasi ang totoo, ma, hindi ka pa kasi handa. Kami lang yung dinadahilan mo. So, sasabihin ni Daniel, kaya mag-relax ka na muna, ma. Okay. Hanggang kailan? Tapos tatawanan na siya. Ay, nako, ma, ang gulo, ang hirap mong kausap. The girls, iba yung girls. Kasi yung mga girls talagang, kunyari may papakita akong picture. Nako, may kausap ako. So young. Ganun may ganun na. Hoy, hindi, ka-age ko yan, Liar. Mga ganyan. Ganun lang kami. Niloloko ko yung hindi naman kilala yung guy. Niloloko ko lang. Mas ito bang yung pagpili sa sarili mo muna, sa kalayaan mo na wag muna akong mag-jowa. Nanggagaling ba ito doon sa nakaraan mo na hindi ko alam kung traumatic sa'yo? I think hindi lang dun sa huli na nanggagaling. Sa simulat sa pulpa, sa tatay pa lang ni Daniel. Kasi parang hindi naman ako talaga din napahinga. After a relationship, pahingang konti, then may kipagrelasyon. Parang hindi din ako nakahinga sa 50 years ko dito sa mundo. Parang ngayon lang ako nakaramdam na, parang gusto kong tumalon dyan sa cliff na yan na walang pwedeng magbawal sa akin. Hindi naman pagpapakamatay. I mean, diba, yung parang gusto kong mag-beach na okay lang ako in celebration, diba? So, kaya hindi ko sinasabi ng dahil lang dun sa huli kong relasyon. I think ang pagpapahinga ko at pagpapahalaga muna ng kalayaan ko ay galing pa dun sa previous relationships ko pa. Maraming mga nanay ngayon na hindi nila kinakaya. Pinagdaanan din yung sa'yo, pero sila sumusuko. Ano yung pwede mong ipayo sa kanila? Huwag niyong susukuan yung mga anak niyo. Dahil sa dulot-dulo, mga anak niyo lang talaga yung tunay na magmamahal sa inyo. Kaya huwag niyo silang susukuan. Gawin niyo ang lahat at ituro niyo sa kanila ang hindi maging materyoso. Huwag niyong ipaabot yung karangyaan. Ang ipaabot niyo, yung may takot sa Diyos para mag-isip ng kung hindi maganda, pwede pang magdalawang isip kasi may takot sa Diyos. Yung kasimplihan ng buhay actually very important. Kasi yung karangyaan madaling makuha, pero yung kaligayahan na totoo, may hirapan sila pag nasanay sila sa mga material na bagay. Nag-iiba ngayon ng dynamics. Like may mga personalidad na parang ako muna, pagod na ako sa pamilya. Sarili ko naman ang iisipin ko. Iba kasi ang generation, no? Iba yung naituturo. Marami ng sangay na naituturo ang social media. Marami silang nabibigay na ideas ang social media. That's why sa bahay pa lang, Mare, yung core ng family values is very important. Okay yan, mangarap ka. Huwag mong puputulin yung pakpak ng anak mo kung gusto niyang lumipad. Nandiyan ka lang naman para alalayan yan. Exactly. Pero kailangan mong ipaalala na bumalik sa kung saan nanggaling. Yun yung core. Hindi niya pwedeng makalimutan yun. Parang tayo lang yan, kahit saan tayong bansa makarating. Anong naalala mo?
pag-uuwi ka ng Pilipinas, di ba't ako gusto kong umuwi ng Tacloban? Makasama yung mga kaibigan kong kinalakihan ko. Yung roots. Kumain ng balanghoy, ng gaway, ng everything. Yun kasi yung totoong nagpapaalala ng totoong kaligayahan. For me, yung mga kaibigan mo since nung bata ka, ang totoong treasures ng buhay. Ang totoong treasures ng happiness in terms of pakikipagkaibigan. Last na, Mare. Anong bilin mo kay DJ? Lagi. Bukod sa tubig, pagdating sa puso. Okay, paalala ko lang lagi sa kanya na hindi kasi ako nagpo-focus talaga sa love life, Mare. More on na, anak, magmahal lang kayo ng kapwa niyo. Yung pagiging maawain, wag niyo yan tatanggalin. Yung empathy na yan, na minsan ikaw na yung ginawa ng kasamaan, pero parang naawa ka pa kasi, diba? Basta isipin mo na lang na mas maayos ang buhay mo. Yun lang laging sinasabi ko. Ngayon, kung haharapin mo araw-araw isa-isa yan, mauubos yung buhay mo. Mamamatay kang malungkot. Kaya nung time nung sa'yo, charot lang, binalik. Oy, willing ako to listen. Teka lang, Mare, kasi parang puro ako lang yung tinatanong mo. Ako Ay, lang syempre ako nag-interview sa'yo. Hindi, bigay mo lang. Channel ko to. Gusto ko spotlight sa guest ko. Hindi. Bigay mo lang sa akin to. Kasi once and for all, hindi lang kasi kami yung bashed. Na minsan nanggagaling sa'yo ha, parang kami yung nagiging bait. Ang tanong ko sa'yo, gaano naman kahirap sa parte mo na ikaw naman yung nababash na pagsasalitaan ng hindi maganda? Gaano kahirap tong pinasok mong pagbablog? Paano mo tinatanggap? Syempre, nag-reporter ako. So, wala pang salitang basher nung araw. Susulat lang sila sa publication para murahin ka. So, kayong dalawa lang nung letter sender mo o ng basher mo na okay, PI mo, OG, ba't mo tinitira si Manilyn Dennis, si Tina Paner, ganyan. Okay. Tapon agad sa basura. Kaming dalawa lang nakakaalam. Yeah. Ngayon, iba na. Oo. Pag meron silang ayaw sa akin, hindi nila gusto yung komento ko, or may pinagtatanggol ako na feeling nila mali, meron akong tinitira na feeling nila ako mali, Ikaw mali. titirahin ako, wala, mababasa na ng publiko yon. Lalo na kung ikaw talaga ibabad sa SOCMED. So, ang utak ko na lang ay kung hindi ka relevant, wala kang basher, kahit magtitihaya ako sa kalye, kung wala akong wawa, wala akong kwenta, hindi rin naman nila ako papansinin. So, ganun ko na lang sila kung itrato. Yung mga bashers na, pag wala akong bashers, baka feeling ko hindi ako naka-apekto ng buhay ng ibang tao. Okay. Yung presensya ko. Oo. Iba talaga. Kasi kung Mare, may pinakamasakit bilang magulang ka. Pinakamasakit na nabasa ko kaya hindi ko na dinagdagan. Kahit minsan mainit yung ulo ko tapos papadalan ako na eto na naman si OG, ikaw na naman, si Daniel na naman. Tapos babasahin ko yung comment kasi gusto kong makita ano ba talaga yung sinasabi nila sa'yo tuwing meron kang sasabihin tungkol sa amin. May nabasa ako, eto gusto kong malaman, ano yung take mo dito? Paano ka nakakatulog na ang pinapangkain mo ay kinikita mo sa content, sa paninira sa mga artista? Ano masasabi mo doon? una muna, hindi ako naninira ng artista. So, kung ang tanong mo ay paano ako nakakatulog na ang trabaho ko ay ganito, magkomento tungkol sa artista. That's the right question. Pero yung paninira, syempre, ako, itatanggi ko yan. Hindi ako naninira. Kung feeling nyo, sinisiraan ko yung artista dahil sa hindi nyo lang gusto yung comment ko, sa inyo nga paninira yun. Kung sa akin, hindi naman. So, mag-aaway lang din tayo kung anong right term for that. So, ako naman kasi, kunwari nasaktan ko kayo, mag-apologize ako sa inyo kung nasaktan kayo sa comment ko. But definitely... Meron ka na bang, Mare? Nag-reach out ka na ba ng isang artista na nag-apologize ka dahil nakarating sa yung parang nasaktan mo yung damdamin? Kasi one way or another talaga masasaktan. No? Okay. Yung ABS-CBN Ball, yung maano ko nun eh. Kunwari, Dominic Roque, galit ka ba sa akin? Ngingitian ako ni Dom. Hindi na. Thank you. Thank you ako. Kasi kung galit ka sa akin, mag-sorry ako sa'yo. Ronnie Alonte, pakita ako, niyakap ako. Galit ka pa sa akin? Kasi alam ko, minsan isang panahon natira ko sila. Pero hindi ko sila siniraan. Minsan isang panahon, nakapag-komento ako tungkol sa kanilang pakikipagrelasyon, sa kanilang acting, at nagdamdam sila. Komento. Oo, yung kay Ronnie Alonte, sabi, hindi, love na kita, Tito Ochi. Thank you. Sino pa? Si Carlo Aquino. Kasi in-interview ko si Trina Candasa, yung nanay ng kanyang anak. Carlo, galit ka sa akin? Hindi, naintindihan ka, Tito Ochi. Trabaho mo yan. Thank you.
alam ko na meron akong nasasaktan sa mga komento ko. Pero, minsan, o madalas, may lumalapit sa akin, thank you ha. Kung hindi dahil sa comment mo, hindi ko mababago yung behavior ko. Meron din pala. Thank you Na ha. Alam ko yung you. sa'yo, tough love. O di may nagawa ako kabayan sa kanila. Nagkataon lang na feeling nung iba, paninira yung ginawa. Yeah. Sa akin, komento yun. Kung paninira, di dapat nag-imbento ako ng mga kagagahan. Kung paninira yun, marami pa akong alam. Kaya lang, malaki na tong pinagbago ko. Malaki na yan, Mare. Oo, kasi nung araw, di ba? Iba. Scoop-scoopan, di ba? Kailan ma-outscoop kita. Kailan ma-outscoop ng kapwa mo. Exactly. Di ba Ang ganun ang lala. labanan? Kaya nga ganon. Kasi Ngayon, yun yung Diyos. labanan. Ngayon hindi. Kasi ang kalaban mo na, mga fans. Okay, last question, Mare. Anong pakiramdam na isa ka sa talagang pag may sinabi, pinagkakaguluhan at nag-iintay kaabang-abang? Ayan. Totoo kasi yan. Kaabang ng mga tao. Agad, ano kaya? Maliba ako Pag nung... sinabi mo bukas Kaya, na. anong Ay, masasabi mo? maliba ako. Credibilidad kasi. Exactly. Okay. So, alam mo, Mare, kahit nandito ka, alam kong kaanak mo yung isa. Sabihin na natin ang Katniel. Nung binalita ko yung Katniel na split na, grabe, na hashtag pa ako, nag-trending pa ako sa Twitter na OG Diaz fake news peddler. Nung inano ko nung Katniel, fans. Kasi parang hindi imposibleng mangyari yan. Biglang umamin si Catherine, si Daniel. Doon lumabas naman na OG Diaz, patron ng mga hiwalayan. Matutuwa ba ako dahil ako yung patron ng mga hiwalayan? Kaya inaabangan ka na tuwing may sasabihin ka. Ganito nga lang yung caption mo nag-unfollow. Grabe na yung mga... So, anong feeling mo pagka gano'n? Na parang na-justify mo rin yung mga bashers mo na isa ka lang mapanirang tao. Yun na Hindi nga. talaga. Hindi. Kasi, may fact, source naman ako. may source. May facts naman ako may nakukuha. facts ka. Pero hindi ako natutuwa na may Naghihiwalay. binabalita kami naghihiwalay. Hiwalay, Hindi naman maganda talaga yung mga balitang ganun. Kaya lang, bilang ako yung trabaho ko ito, at mula noong 1988 pa, trabaho ko na to. Totoo. Nag-level up lang kasi vlogging na ang format. Kailangan ko yakapin yung work. At the same time, hindi naman kami masasamang tao. Pumupuri din kami ng mga taong alam namin may nagawang kabutihan. Katulad last time, si Donnie Pangilinan, wala namang nakunan siya ng camera na tumutulong sa nasunugan. Di, inano namin, kunari lang, di pinuri namin. Tapos na hit namin si Donnie Pangilinan. Tapos magagalit sa amin. So, ikaw naman, ba't mo tinira si Don? Okay. So, kailangan purihin na lang natin lagi. Paano yung pagpupuri namin? Hindi nga kami nakatanggap ng pasasalamat. Pero hindi naman namin inaasahan kasi kusa namin yan. Kaya lang, nakakasama ng loob na sasamaan loob mo sa akin. Pero nung mga panahon na pinupuri kita at kinokomment ko yung mga ginagawa mo, hindi naman ako nagtampo nung hindi ka nagpasalamat. So, di ba dapat balanse lang ang buhay? Yeah. Dapat, pag meron akong nagawa, thank you ha. Napuri mo na ba ako? Yes. Sa channel mo? Kailan? Yes. Nung pumayat ka. Thank you parang di totoo. Hindi, joke. Nangyak.